So ito yung first neuron natin. Tapos yung second neuron, yung lalabas na thoracic spinal nerve. That will be 1, 2, 3 yun. So kukuha lang tayo ng isa hanggang makarating dito sa superior cervical vertebra. Just remember, pag parasympathetic, ang ganglion, ciliary ganglion. Diba? Tapos pag sympathetic, ang ganglion natin papunta sa mata, that will be the superior cervical ganglion. So from the word itself, cervical, nandun siya sa cervical vertebra. Diba? Nasa harapan siya. Ng cervical vertebra, to be more specific, that will be cervical vertebra number 2. Nasa harapan siya. So andito sa leeg natin. Nandito sa leeg natin. Kaya, huwag kayong basta-basta magpapamasahe sa leeg. Kasi you will be stimulating the sympathetic. Pag tin-stimulate mo si sympathetic, tataas yung blood pressure ng pasyente. Kaya nga tinatanong ng mga, kung pumupunta kayo sa mga nagmamasahe, yung magagaling yung marunong talaga, tinatanong nila, okay, kung high blood ka. Kasi hindi nila mamasahin yung leeg. Okay? So, that will be now ito na yung ating superior cervical ganglion. Tapos yung superior cervical ganglion, meron siyang tatlong axon. Ganglion, so may axon yun, di ba? Ganglion is supposed to be a collection of cyton. Pinagsama-samang cyton, malaki yun. Tapos magbibigay sila ng axon, or what we call as the nerve fiber. So yung nerve fiber mo ngayon, yung tatlong importante na i-innervate niya, which are related to Horner syndrome, that will be now going to the levator palpebrae superioris muscle. Tapos going now here sa my pupil. Oh, not levator rather. Going now to your eyelid, Mueller's muscle. Just remember the sympathetic innervates the Mueller's muscle sa eyelid. That result now to, if there's an injury, that result to partial ptosis. The other one is papasok sa loob ng mata, stimulate niya ngayon si dilator pupillae, sympathetic so dilator. Diba? Kaya pag nagka-injury, yung pupil niya is constricted. So how would I know? Lagay mo siya sa madilim. Pagkatapos yung isa is constricted, yung isa is dilated. So yung abnormal, yung constricted. Yun yung gagawin natin next laboratory. Mag-simulate naman ako ng Horner syndrome, papatakan ko yung isang mata ng pilocarpine. Okay lang kung mataas man ang intraocular pressure niyan, kasi pilocarpine is one of the drug for glaucoma. Kailangan i-constrict, hindi pwedeng i-dilate. Di ba yung pupil ng pasyente? Okay? Kaya playing safe tayo doon. Okay, doon sa pilocarpine. Unfortunately, it is not your TPA. Hindi sa inyo yan Okay, pang-optal yan. Okay, yung pilocarpine natin. Okay, another one is there will be loss of facial sweating. So, kunyari, ito yung nagkaroon ng partial ptosis, ito yung constricted ang pupil, ito walang pawis, yung area na ito. Okay, so same side. Doon magmamanifest lahat yung triad manifestation ng pasyenteng mayroong Horner syndrome. So, ang masasimulate ko lang yung constricted ang pupil, pero hindi ko masasimulate yung partial ptosis. Partial ptosis, okay, doon sa pasyente, including the anhidrosis. Now, what I gave you last time, ito yung yung pasyente natin. So, nilagay ko sa madilim, pagkatapos ngayon, ito yung abnormal. Kasi constricted, di ba, yung pupil ng pasyente. So, ganyan gagawin natin. Once na nag-constrict yung pupil, patayin natin yung ilaw, tingnan natin yung pupil ng pasyente kung mag-dilate. But you have to measure the diameter of the pupil. Before and after yan That is before again and after. Okay? And then take note of the onset of action. Yung duration, oras Kaya sa na lang. Okay? Pag uwi nyo sa bahay, punta kayo sa madilim, tingnan mo kung nag-i-start na siyang mag-dilate. Okay? So, parang yung last time natin. Ganun din yung ginawa natin. So, in the Horner syndrome, meron tayong test na sinasabi. So, unang test natin, I think dito ako nawala last time. We have the ptosis here, diba? Then we have here now wala siyang horizontal palpebral furrow, diba? Pag ptosis, dito tayo, I think, dito tayo na, stop.
We already discussed the hydrocephalus last time, right? Yeah. Okay. So ito yung test natin for Horner syndrome. Actually, tatlo yon. Tatlo yun. So ang unang gagawin mo, ilagay mo muna siya sa madilim. Madilim yung pasyente. So pagkalagay sa madilim, tapos tinignan nyo ngayon yung pupil ng pasyente. So ganito yung pupil, okay, nung pasyente. Kanina, ilagay ko natin sa malapit. Wait, ha? I think it's the other. Yan. So, pag nilagay ko siya sa madilim, ito muna yung unang gagawin natin. Magda-dark room test muna tayo. Okay? So, pag sa dark room test, mineasure niya. Tapos, ang difference between the two, hindi, kunyari yung hindi to masyadong constricted. So, ang difference between the left and the right, mga 1 millimeter yung difference. Eh, di ba sabi natin, or 1.5, sabi natin, borderline yun. Di ba yung 1.5 ang difference? So, dapat mga more than 2 millimeters ang difference so that you could be able to identify that this is supposed to be pathologic anisocoria. You understand what I'm talking about? Okay? So, ang gagawin natin ngayon is, ilalagay ko siya ngayon sa madilim. Ilalagay ko siya sa madilim. Pagkatapos is, ito yung magiging effect. Okay? Ito yung magiging effect. So, gusto kong malaman, is this pathologic or this is supposed to be physiologic? Diba? We have two types of anisocoria. So, kapag nilagay ko sa madilim, tapos yung pupil niya na medyo constricted, kunyari hindi tayo sigurado, diba, na meron siyang pathologic anisocoria. Kasi ang difference is only 1.5 millimeter. Tapos nilagay ko sa madilim, tapos yung 1.5 millimeter, di ba, is, yung difference na 1.5, yung constricted, okay, nag-dilate. So, pag nag-dilate yun, nilagay ko sa madilim, ibig sabihin nun, normal yun. Normal then the patient is on the physiologic anisocoria. Pero, kapag nilagay ko sa madilim, pagkatapos yung pupil niya, hindi nag-dilate. Di ba, dapat mag-dilate, okay? Delay yung dilatation ng kanyang pupil, mag-isip ka na that this is already pathologic anisocoria. O doon papasok yung dalawang gamot. Doon papasok yung dalawang gamot. So yung dalawang gamot are cocaine and the other one you have the hydroxyamphetamine. So ito yung, kunyari, ito yung pasyente. Diba? O ito kunyari, yung pasyente. So hindi ka sigurado, diba, if this is pathologic or physiologic. Tapos nilagay mo siya sa dark room. Diba, nilagay mo sa dark room, pero yung pupil niya hindi nag-dilate. Dark room test yun. Okay? Tapos punta tayo ngayon sa cocaine test. So yung cocaine, do you still remember our terminal end? We are talking of sympathetic. Do you still remember the terminal end? So we are talking here of the postganglionic, presynaptic. Kasi before the synapse. Diba? So we have here now the presynaptic, postganglionic. Okay? So in-stimulate ko si sympathetic. O paano ko in-stimulate si sympathetic? Ilagay ko siya sa dilim. Diba yung pasyente? Tapos, first neuron, pupunta sa first neuron, lalabas sa second neuron, tapos pupunta sa third neuron. Hanggang makarating dito. Okay, sa presynaptic ng third neuron. Are you following what I'm talking about? Okay? So this is the presynaptic na ha. Yung nando na mismo sa between your nerve, motor nerve, and that of the receptor. Receptor, effector. So ano yung effector natin dito? Okay, di ba? Meron siyang dalawang receptor site. You have alpha, and the other one, we have the beta receptor. So alpha 1, nasaan si alpha 1? Nandun sa dilator
pupillate. Kaya pag nilagay ko ito sa madilim, stimulate mo si sympathetic, magta-transmit ka ng impulse hanggang sa third neuron, hanggang makarating dito. Okay? The third neuron is the postganglionic. The third neuron na is the postganglionic presynaptic. Ayan, nag-transmit ka ng impulse, umabot ng positive 45. Di ba yung millivolt? Anong nangyari pag positive 45 millivolt? Yung mga vesicle na nakakalat sa neuropodium. So for example, di ba ito yung neuropodium? Tapos ito yung ating synapse na sinasabi. The point of contact. Di ba? This is supposed to be now the synapse. Tapos, ito will be now our dilator, pupillate. And what is present at the dilator pupillary receptor? That will be now the alpha 1. Diba, the receptor will be now the alpha 1. Okay? Tapos, di ba maraming nakakalat na vesicle? There are around 300 synaptic vesicle. Di ba, which are located here at the terminal end, di ba, ng neurons natin, ang terminal end, we call it as the neuropodium. Di ba, neuropodium yan. So, maraming vesicle yan, nakakalat. Pero kapag in-stimulate ko si sympathetic, at umabot yung electrical impulse dito sa may dulo, okay, positive 45 millivolt, etong mga vesicle na ito na nakakalat, okay, magkukumpulan yan. Okay, magkukumpulan sila, okay, magko-concentrate sila dito sa may synapse. Okay, sa may synaptic cleft. Yung uka, we call it as the synaptic cleft. Di ba? So, anong mangyayari dito pag nagkumpulan, kasi umabot na yung positive 45 millivolt, magkukumpulan lang sila, di ba, doon sa synaptic cleft. Hindi pa puputok. So, kailan puputok, kailangan natin yung calcium. So, yung calcium here, ayan. So, yung calcium dito, okay, kailangan siyang doon, okay, para pumutok yung ating vesicle. And what is present inside the vesicle, di ba, meron laman yan, o meron laman yan. Anong laman nun? That will be now the norepinephrine. Di ba? So, puputok yan. I-release mo yung norepinephrine sa synaptic cleft or sa synapse to interact with that of the alpha-1 receptor ng dilator. So, ano magiging effect? Magko-contract si dilator, magdadilate yung pupil natin. Yun yung normal response. But what will be the synthesis of our norepinephrine? Galing siya sa tyrosine. So from the tyrosine, ito yung tyrosine natin, okay, magpo-form tayo ng DOPA. So pag nag-form ng DOPA, kinakailangan natin ang enzyme. Ito. That will be now the number 1 natin, that will be now the thyroxine hydroxylase. Para si tyrosine, magpo-form ka ngayon ng DOPA. Okay, yung DOPA, i-convert mo ngayon into dopamine. So the DA is dopamine, kailangan muli ng enzyme. So the enzyme is the DOPA decarboxylase. So DD is the DOPA decarboxylase. So that you will form now this dopamine. Okay? Now this dopamine, papasok siya sa loob ng vesicle. Papasok ka sa loob ng vesicle, magsisynthesize tayo ng norepinephrine. So ang norepinephrine, galing dito. Di ba sa DOPA, dito sa dopamine. Do you understand what I'm talking about? This is the synthesis of our neurotransmitter. So, ano ang kailangan natin ng enzyme para mag-produce tayo ng norepinephrine sa loob na, di ba, ng vesicle? That will be now the dopamine beta hydroxylase. So, hydroxylase, oh, ayan. Di ba? So, you have tyrosine hydroxylase, then you have here now this dopamine beta hydroxylase. So, tatlong enzyme yon kailangan natin para mag-produce tayo ng norepinephrine. Okay? Tapos, yun na nga, in-stimulate mo ngayon si sympathetic, pumunta sila lahat rito in the presence of calcium, putok yan. Release ngayon ang norepinephrine. So, ganun ang mangyayari kapag sympathetic stimulation, nilagay ko kayo sa madilim. Okay? May Horner syndrome yung pasyente. So, anong problema sa pasyente? May Horner syndrome. So, from the word itself, the injury is located on the sympathetic. Diba the injury, H, just remember yung S natin, okay, HS, S natin, the injury will be on the sympathetic. So, kung injured, yung sympathetic mo,
eh di wala kang transmission ng impulse. Di ba dun sa sympathetic mo? Hindi ka nagre-release ng norepinephrine. So, sino magdo-dominate? Mahina si dilator, malakas ngayon si sphincter, pupillate. Do you understand what I'm talking about? Okay? So, ano yung abnormal pupil natin dito? Yung abnormal pupil natin is supposed to be constricted. Diba? The abnormal pupil is supposed to be constricted. So, how constricted? So, you measure, yan yung may measuring nyo ha, pag nagpatak tayo ng gamot. So, you measure nyo ngayon, mga at least 2 millimeter. At least 2 millimeter. Walang 0 millimeter ha, kasi may thickness pa rin yun. Diba? Kahit tatakin mo yan, may thickness pa rin yan. Okay, yung ating iris. So, pwede pang mga 1 millimeter. Kasi pagdating natin sa R.D. Robertson pupil, di ba, parehong constricted eh, yung pupil ng pasyente sa R.D. Robertson. Pero pag nag-stimulate ako doon, magko-constrict pa uli ng 1 millimeter yon. Sa Argyll yon. Di ba? That will be now on the Argyll. But before we go to the Argyll, let me discuss naman muna, okay, dito sa Horner syndrome. Okay, so anong test natin? So meron tayong test, okay, that will be now the cocaine test. And where does cocaine belong? Where does cocaine belong? This is supposed to be sympathomimetic agent. Cocaine, the cocaine is supposed to be indirect acting, sympathomimetic agent. So from the word itself, pag indirect, hindi siya pupunta sa receptor. Diba? Hindi siya pupunta, hindi siya mag-interact doon sa alpha-1 receptor. Kaya siya indirect. Okay? So, bakit sympathomimetic? Kasi kung ano yung effect, di ba, ni norepinephrine, yun din ang magiging effect ng cocaine natin. Di ba? And that is, magdadilate yung pupil. Are you following what I'm talking about? Magdadilate ha? Magdadilate yung pupil. Okay? So, this cocaine is supposed to be natural occurring. Kasi galing siya sa leaves. Sa leaves yun ha? Sa leaves ng coca plant. So, yung pangalan ng coca plant, ang tawag doon will be now the Erythroxylon coca. Kaya, coca plant. Kaya, coke yun. Sabi daw. Okay? Kaya maraming na-addict sa coke. Kasi nilagyan daw ng cocaine. I don't know how true it is. No, I don't know how true it is. Dati, hindi na ngayon, syempre. Regulated yan eh. Okay? Ako, addict ako sa coke. Same. Kailangan ko kasi yung energy. I need glucose. Same. Tulad ngayon, agaan, layo, hindi ako nag-agaan, papunta rito. Kailangan ko ng coke mamaya. Okay? Same. Pagkakain. Do you understand what I'm talking about here? Okay. So ito na yan. Ano pa yung other effect ng ating cocaine? Maliban siya sa sympathomimetic, mydriatic agent siya. Di ba? So ginagamit siya pang dilate ng pupil. Kasi sympathomimetic siya. Okay, and what will be the effect on the blood vessel? Pag sa mata, yung conjunctival artery natin magdadilate. Di ba? Tapos ang kanyang pupil magdadilate. O ayan yung itsura niya. Kapag naka-cocaine, di ba? Dilated ang pupil niya, nasisilaw, di ba? Kailangan is naka-shade sila. Tapos tingnan mo yung mata, namumula. Di ba? Sabi ko sa inyo, huwag kayong sasakay, di ba? Sa mga driver, okay, na ganito yung itsura. Yung kanilang mata. Baka mamaya, they are under the influence of this prohibited drug. Okay? And cocaine is a CNS stimulant. Kaya kapag nakagamit sila ng cocaine, hindi natutulog yan. Kaya yung mga soldier, di ba? Mga soldier, yung iba nagiging addict kasi gumagamit sila ng, kung hindi cocaine, gumagamit sila ng methamphetamine. Shabu. Di ba? Because these are CNS stimulant. Hindi sila pwede matulog. Kung hindi, yung kalaban, andyan na, tulog ka. Hindi mo alam na malayan, di ba, na naandyan na yung kalaban. Ito yun, na may gumagamit, okay, ng mga soldier na ganyan. Talagang binibigay para hindi sila antukin. Kaya lang hindi pwede, 24 hours, 24/7, hindi ka natutulog, magkakaroon ka na ng psychotic manifestation.
Kaya yung mga naka-cocaine, di ba medyo nagagano na kasi hindi na sila nakakatulog. Okay, doon sa kakagamit ng cocaine. Okay? So nagkakaroon na sila ng hallucination. Yung mga pasyenteng ganyan. Kaya kailangan matulog kayo, ha? Importante yung circadian rhythm natin, ha? 8 hours kayo matutulog. 8 hours, ha? 8 hours kayo tulog. 16 hours kayo gising. Yun ang circadian rhythm na sinasabi. Okay? Pero kami, ayan, pag tumatanda na kami, Yun, tulog na 6 tayo. na oras na, swerte na yon. Okay, yung 6 na oras. Pag nakakuha ng tempo, iidlip ng 30 minutes. Okay? Pagkatapos ng break. Naging That's 1 my hour break. Yeah. to 2 Okay? hours. So, namumula yung mata, pero systemically, nagko-constrict yung artery namin pag gumamit yan. Okay? And what will happen? Pag systemically nag-constrict yung blood vessel mo, tataas ang blood pressure. Kaya meron mga gumagamit ng cocaine, hindi nila alam, hypertensive sila, puputok yung ugat nila dito sa ulo because of severe hypertension. Do you understand the consequence? Okay, so meron doktor na addict yan. Nandun sa mental hospital. Parang BFF mo. Ano yun ha? Pathologist. Pathologist siya. Ewan ko, siguro nung nag-aaral siya, gumagamit siya niyan. Okay, kasi para hindi siya makatulog, nagbabasa, nagre-review. Eh, nakaka-addict. Na-addict na siya doon. Ang consequence, parati na niyang hinahanap. We all. Okay, yung cocaine. Totoo yan ha, totoo na yun. Meron mga doktor na gano'n. Dati cocaine, tapos sumunod shabu. That will be the methamphetamine. Okay? So please, meron namang gamot na pampagising. Okay? Meron gamot na pampagising, yun na lang ang inumin nyo. Hindi pa siya addictive. Yung characteristic. Matulog na lang kayo. Kung wala na, di ba? Antok na kayo, gusto mo pa mag-review, matulog na lang kayo. Okay? Mga 1 oras, 2 oras, okay na yan. Tapos continue mo. Diretso 8 hours. Na mag-aral doon. Ganun kasing ginagawa namin sa medicine. Kulang na yung oras namin. Okay? Wala, ano na eh. Loaded na yung utak ko eh. Hindi na kayang dagdagan pa yan. Tama na yan. So, ano na lang yung naandyan, yan na yan. Okay, so CNS stimulant, ito yung effect. Kung hindi vasodilatation sa mata, vasoconstriction systemically. Okay? Sympathomimetic, these are supposed to be mydriatic, and this is also local anesthetic agent. So anong anesthetic agent siya? It is supposed to be an ester anesthetic agent. Natandaan niyo yung amide anesthetic? Pinalimutan na namin. Pharma, lidocaine is amide. Proparacaine and cocaine is ester anesthetic agent. Parang wala. Nakalimutan na daw. Wala, hindi nadaanan yan. Nadaanan. Sa pharma? Nakalimutan lang. Nakalimutan. Pinalimutan na daw. Okay. So you have the amide anesthesia. And then we have here now the ester anesthesia. So example ng amide, that is the lidocaine. Yung pagbubunutan kayo ng ngipin, yan ang ini-inject. So, ang amide is supposed to be injectable. Okay? Pero ang ester, puro patak. Karamihan sa kanila is topical. So, ano yung ester natin? Of course, sa inyo, that will be now the proparacaine. Di ba? And the other one, you have here now the cocaine. Kaya pag nakakita kayo ang dulo is cane, ibig sabihin yan, anesthetic agent yan. Pero, hatiin mo siya. Is it an ester or is it an amide? Anesthetic agent. Kasi lumabas sa board exam yan. Kung ano yung ester, kung ano yung amide na anesthetic agent. Okay? Now, so, ang problema sa cocaine, pag yan ang ginamit mo during applanation, tonometry, nakakalambot siya ng cornea. Okay, it softened now the cornea. And what will happen? Kapag mataas pala ang intraocular pressure niya, tapos pinatakan mo ng cocaine during applanation, ano resulta? Bababa o mataas?
Mababa, malambot eh. Di ba pag mataas ang pressure, matigas yung cornea? O di mataas yung pressure, lalambot. Di ba? So pag malambot, sasabihin mo, ay normal. Di ba yung kanyang intraocular pressure? But the patient already have signs and symptoms of glaucoma. Nabubulag na nga, sasabihin mo, normal pa. Di ba yung kanyang intraocular pressure? Yung pasyente. Do you understand the consequence? If you will be using now this cocaine. Kaya ang common na ginagamit, safe pa, that will be now the proparacaine. That will be now this proparacaine. However, in our Horner syndrome, siya yung ginamit. Okay, siya yung ginamit para malaman kung may Horner syndrome nga. Di ba yung pasyente? Okay? Di ba hindi nagdadilate? Nilagay ko sa darkroom, hindi nagdadilate. Lalagyan ko siya ngayon ng cocaine. And what is the mechanism of action of cocaine? Ang gagawin niya, pag nag-release ka ng norepinephrine, okay, hindi niya re-reuptake yung norepinephrine. So, ang mangyayari ngayon is ganito. It's supposed to be now the terminal end. Preganglionic, postganglionic, presynaptic. Are you following what I'm talking about? Ito yan. Di ba? So, ano ang gagawin ni cocaine? So, di ba, pag pumutok si vesicle, magre-release ka ng norepinephrine. And then you will try to resynthesize ulit. Di ba itong norepinephrine? Ayan, no? You will try to resynthesize ulit. Di ba dito si norepinephrine? Para mag-produce ka ulit ng norepinephrine. So, wala ka namang nirelease eh. Di ba? Wala ka namang nirelease na norepinephrine, di ba? Dito. Okay? So, anong function ni cocaine? Ang function ni cocaine dito is ipe-prevent ko yung reuptake ng norepinephrine. Eh, wala ka namang nirelease na norepinephrine dito. Are you following what I'm talking about? Hindi naman pupunta si cocaine. Hindi pupunta si cocaine dito sa alpha-1 receptor because you follow the lock and key principle. Diba? So, hindi siya pupunta. Kaya nga indirect eh. So, imbis na pumunta doon, ang gagawin niya, inhibit niya. Diba? Yung nandito na norepinephrine. Eh, wala ka namang in-stimulate eh, na sympathetic injure nga eh. Diba? Yung sympathetic mo eh. So, hanggang sa dulo, diba? From the central, which is the hypothalamus, tapos you have the first neuron, second neuron, third neuron, wala kang sympathetic stimulation. Kaya nga yung pupil niya, constricted. Are you following? This is analysis. Okay? Kaya yung case presentation nyo, gusto ko nagke-case presentation kayo eh. Kasi nag-iisip kayo. Naintindihan? What I'm talking about? Gusto ko yun. Kaya yung final nyo, case presentation kayo. Okay? Bobombahin ko na kayo talaga na. Kaya nga, isa-isahin ko kayo. Tapos gagraduhan ko na kayo ng individual. Individual dapat. Because you're already 4th year. You're already going to the 5th year. Pwede matulog Case na yun kayo. Pagdating nyo sa higher year, case na. Yung O, case report tatanungin po na by kayo group. ng CI nyo dyan. By group po yung case report, pero Yeah, it's by group, but the individual. discussion and the discussion will, of course, hatiin nyo yan di ba? Pero dapat alam nyo yun. Kasi isa-isahin ko kayo, bakit ganyan. Pero Wala na pong by group Individual grade grading. yan. Wala na pong, Wala na? wala na pong by group na grade po. Meron. May group kayo. Pero ang tanong ko, individual. Ato katulad lang po last time po. Oo. Katulad lang po last nasa. time. Ganun yung gagawin ko sa final. Okay? Yun yung exam. Clinic na yan. So, Yun na dapat yung exam marunong na daw. kayo malaman yung pathophysiology. What is important is the pathophysiology. Okay? Okay, so anyway, so wala kang nirelease na norepinephrine. Nilagyan kita ng cocaine. Anong i-reuptake niya? Wala. Kaya ang pupil niya remain constricted. Di ba? Ang pupil niya remain constricted. O, constricted. O, ito na tayo. Constricted. Di ba yung kanyang pupil?
non-responsive to cocaine. Tapos magpapataka uli ng another mydriatic agent. And that is the hydroxyamphetamine. So both cocaine and hydroxyamphetamine are indirect acting sympathomimetic agent. O indirect. Okay, indirect siya. Okay? Hindi ngayon siya pupunta sa receptor. Kasi indirect. So ano naman ang gagawin ni hydroxyamphetamine? Alisin ko muna yung cocaine dito sa mata. Alisin ko muna yung pinatak na cocaine dito sa mata. Di ba pupunta siya sa loob? Tapos sasama siya sa aqueous humor. So, maghintay ka muna ng 24, okay? 48 to 72 hours. 48, that is 48 to 24. Sorry. The time is 24 to 48 hours. Para yung cocaine na nandun sa loob ng mata, mawala na. Itatapon mo yan, papunta ngayon dun sa trabecular meshwork. Tapos, pupunta yan sa general blood circulation natin. Di ba yung cocaine? O, di nakaka-addict, di ba yung cocaine? Kasi pupunta sa general blood circulation. Do you understand? Kaya hindi pwede tayo gumamit nito. Di ba ng cocaine? This is only test lang yan. Okay? Sa diagnostic test para ma-confirm natin kung may Horner syndrome. Okay? Yung pasyente. Are you following what I'm talking about? Okay. So this time, alisin mo na yung after 24 to 48 hours, nagre-respond na. Di ba? Wala na yung effect ng cocaine sa kanya. Rather, constricted yung pupil ng pasyente. Lalagyan ko siya ng hydroxyamphetamine o amphetamine. Di ba? Nagdadilate ang pupil sa amphetamine. Amphetamine, methamphetamine, hydroxyamphetamine. Amphetamine lahat yan. Okay? And the effect will be sympathomimetic yan eh. Magdadilate ang pupil. But, the mechanism of action of cocaine is different with the hydroxyamphetamine. Because the action of the hydroxyamphetamine, okay, the action of the hydroxyamphetamine is, di ba meron kang norepinephrine dito? Kaya lang hindi mo in-stimulate si sympathetic. Okay, so bibigyan ko siya ngayon ng hydroxyamphetamine. At ang effect ni hydroxyamphetamine dito sa presynaptic. Dito sa third neuron to, di ba? Nasa mata na, third neuron yon. So this is the third neuron. Tatargetin niya si third neuron. Okay, the third neuron is also your postganglionic presynaptic. Are you following? Okay, so this is a postganglionic presynaptic. Yung third neuron natin. Okay? So, pag pinatak ko yan, ito ang tatargetin niya. Di ba yung third neuron sa mata? Hindi sa mata yan eh. Okay? So, anong effect niya? Yung norepinephrine mo rito na nasa loob, release mo. Okay? I-release niya ngayon, it will try to enhance the release of norepinephrine. Are you following? So, pag na-release na yung norepinephrine, hindi pupunta na yan, di ba doon sa alpha-1 receptor. So, ang response, magdadilate dapat yung pupil. But, using the hydroxyamphetamine, you can localize where the lesion is located. Kasi na-confirm mo na eh. Using cocaine, okay, using na the cocaine, di ba, na-confirm ko na that this is pathologic. Horner syndrome. Are you following? Okay? Pero kung cocaine nag-dilate, di ba, nag-dilate, normal yun. Pero kung hindi nag-dilate, pathologic na yan. Nag-cocaine test ka na eh. Di ba? Are you following what I'm talking about? Okay. So gusto ko malaman, nasa na lesion? Is it on the central, first neuron, second neuron, or third neuron? So nasa na lesion? Ito ang tanong. Okay. Kita nyo eh. So ngayon, bura-bura sa mind niya. Okay. Saan magdadilate ang pupil? Okay, saan magdadilate ang pupil? Okay, kung binigyan ko siya ng hydroxyamphetamine. Is it ang lesion nasa central, first neuron, second neuron, preganglionic, or the lesion is located at the postganglionic? I said, saan magdadilate ang pupil?
Central preganglionic. The preganglionic contains the first and the second neuron, or postganglionic presynaptic third neuron that comes in contact with that of your effector, which is the dilator pupillae. Ito ha, ganito. So, lesion will be, number 1, will be preganglionic. First and second neuron. Nandito ang lesion. Tapos, effect. Pag nilagyan ko siya ng gamot. Nilagyan ko siya dito ng hydroxyamphetamine. Or, the lesion is located on the third neuron, which is the postganglionic presynaptic. Ito, preganglionic, kasi before the ganglion. Di ba? Before the ganglion. So, nilagyan ko siya ngayon ng hydroxyamphetamine. Ano ang effect sa kung ang lesion nasa first and second neuron, which is the preganglionic. This is the postganglionic. Magdadilate ba yung kanyang pupil or hindi? It remains constricted. Kasi sa cocaine, remain constricted, di ba? Kasi wala namang norepinephrine eh. Na-release eh. Di ba? Walang norepinephrine na release. Dito sa postganglionic natin. Kasi ang target ni cocaine, yung postganglionic mo. Hindi ka naman nag-stimulate ng sympathetic. Di ba? Hindi ka nag-stimulate ng sympathetic, di walang norepinephrine. Di ba na nare-reuptake? Ayan. So, nalaman ko na, Horner's na yan. Pero gusto kong malaman, nasaan ang lesion? Is it the first, second, or located on the third neuron? Okay. So, ano ang response sa third neuron kung nandito ang lesion? Magdadilate or remain constricted? Magdadilate, remain constricted? Remain constricted. Bakit? Sira yung third neuron mo eh. Kaya naglagay ako ng hydroxyamphetamine, anong i-release niya? Di ba na norepinephrine? Do you understand what I'm talking about? So negative ang effect sa hydroxyamphetamine. So when I say negative, ayoko ng negative. Gusto ko anong nangyari, di ba doon sa pupil. So anong nangyari is that okay, yung pupil remains constricted. The pupil rather effect on the pupil. I'm talking here of the abnormal. I'm talking of the abnormal pupil. So the pupil remains constricted. Are you following the rationale? Bakit sa first and second neuron? Andun yun eh. Di ba nandun siya sa brain, nandun siya sa spinal cord, nandun siya sa second neuron, di ba? So yung third neuron, walang problema. Di ba? Yung third neuron, walang problema. Kaya pag binigyan ko siya ngayon ng hydroxyamphetamine, this is the third neuron, di ba pre-release yan ng norepinephrine? Di ba? So, dilate. Di ba? Dito, yung pills now will dilate. Okay, the pupils, the abnormal pupil will now dilate. Do you understand? Naintindihan na? Pag naintindihan niyo pathophysiology, kahit hindi kayo mag-memorize. I hate memorization eh. Kasi memorization without understanding is nothing. Dapat memorization is with understanding. Dapat ilagay mo yan sa memory center ng brain nyo. Re-recall mo lang yan. Dok, paano pag instead na hydroxyamphetamine nila guys, yung cocaine, baliktad Yung, alin? Cocaine? Hindi pwedeng ganun. Unahin mo parati cocaine. Cocaine parati yung unahin, hindi yung hydroxyamphetamine. Pero if ever nga Dok, kung cocaine yung nilagay, yung Lesion cocaine na eh. baliktad. Lesion na eh. Naglo-localize na tayo ng lesion dito. Ang cocaine, para malaman mo kung pathologic yan. Pag pathologic na siya, maglo-localize ka na ng lesion. Parang yung cranial nerve number 3,
Just remember, cranial nerve number 3, baliktad, ini-innervate niya yung superior rectus sa kabila. O nasa na lesion, di ba? Kapag ang problema nasa left, di ba anong tinamaan? Yung right, di ba na cranial nerve number 3. Okay? Naintindihan? Yung discussion, dapat tapos na tayo nito eh. Naghang lang yung laptop ko eh. Last time. Hindi na tayo dapat mag-meet ngayon. Okay? Dapat susunod natin, R.D. Robertson yun. R.D. Robertson pupil naman. Okay. Ayan, ganda case yan. R.D. Robertson pupil. Next meeting naman. Magkano tayo ha? Papatak tayo next meeting yung pilocarpine. Yes, Doc!